mo kong pumunta at pumasok sa bahay mo. Ganyan ka naman lagi, di ba? Tapos pag ginawa ko, sasabihin mo natakot ka. Tapos magkakaso ka, di ba? Oo, ganyan ka naman, Norman Gusgusin, di ba? At sabi mo, Gigilitan kita ng leeg. yun naman pala. So may plano ka palang masama sa akin kapag pinasok kita sa bahay mo? Di kriminal ka nga, di ba? Criminal-minded ka nga naman talaga. Sino ngayon sa atin na mas mukhang kriminal? May tatanggi mo ba na hindi ka criminal-minded? Ayan o, sabi mo, ulitin nga natin. Gigilitan kita ng leeg. Di kriminal ka nga. Kasi gigilitan mo ako ng leg. Durog ka na naman. At saka paano ko malalaman kung saan ka nakatira? Palipat-lipat ka ng bahay eh. Di ba? Saan ka ba nakatira ngayon? Sige nga, sabihin mo nga, kahit halfway, matapos na lang to, halfway, tara, kita tayo. Kahit ikaw na, wala akong kasama kahit isa. Videographer ko lang. Si Mimgad lang. Pero videographer lang, hindi yan tutulong sa akin. Game, Bibilihin ko yung tapang mo. Gusto mo? Ngayon ka magtapang-tapangan. Bibiling ko tapang mo. Wala namang problema sa akin. Ha? Subok ng tapang ko. Ang tapang mo, hindi subok. Umiiyak ka nga sa kulungan eh. Pare, lalabas na ako, good to go na. Hindi ako makalabas, wala akong pambil doon sa isang kaso ko, pare. Pare, ang dami ko yung cellphone ko, kinatatabutan ko makalkal nila, kaya pinakukuha ko kay Johnny, inakutangan ko ng 265,000. Sino kinatatabutan ko kalkalin nila, pare? Huwag mo ko iwan. Alam mo ba, para makatawag lang ako ngayon, kailangan ko ng 10,000 para makatawag ng 15 minutes. Ganyan kahigap yung inaabot ko, pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Yun lang, pare, hindi kita pinag-pressure. Kala ko ba matapang ka? Ba't ka umiiyak sa kulungan? Iyakin! Support! Bugbugin mo yung mukha mo, gunggong. At sabi niya mga kahombre ko, Alam mo, baka magbibigla daw ako mawala. Ikaw nga yun wala eh. Hindi nga kita makita, 3 beses ako pumunta ng hearing natin sa Parañaque. Kinangina mo, hindi ka nagpakita eh. Tapos anong bali mo? Anong bali mo? Lawyer lang pwede na. Kala ko matapang ka. okay, ayan na sabi mo, ha? Sinabi ni Gusgusi noon, mga kahombre ko, na At least sa'yo, Jason Warnacolaheo ba? Binibigyan kita ng patas na laban. Ito sinasabi ko sa'yo, may hearing tayo ngayong May hearing tayo ngayong January 7 at saka January 4. kaso lang, mga kahombre ko, hindi din pumunta si Norman Gusgusi noong January 7. Hindi! Ang pumunta doon ay abogado niya. Di ba? Abogado mo pumunta noon. Tapos, mga kahombre ko, nung January 8 ho siya pumunta doon. Di ba? Naalala nyo? In fact, nung araw ng January 7, nasa Lugawan siya noon. Ito yon. Sinungaling ka ngang talaga. And ayoko na lang ikwento kung anong mga nangyari doon na nakakatawa. Pero sobrang laugh trip mga kahombre ko. So ngayon ho, mga kahombre ko, nandoon in fact yung mga bayaw ko. Kasi maraming kapatid na lalaki ang misis ko. So excited lang sila sana, no? Na mapatunayan ni Gusgusin itong sinabi niya na ito. Paano yan? Ikaw na makakasuhan ng pamilya. Gawin nyo na! At tagal naman. Anong kaso? Ang tagal naman. Gusto ko, pagsasampalin ko pa yung pamilya ni Ogag eh. Kaso, hindi ho dumating si Gusgusin, mga kahombre ko, nung araw ng PI nila. O, di ba? Sinungaling ka ngang talaga. Pumunta Naduwag. No, naduwag. Ate Connie Lewis, hello po. Salamat po sa pakulay niyo po kanina sa isa kong live. Thank you po. Ayan. Di naduwag talaga si Kulaong. Confirm. ka doon na may mga kasama kang kung sino-sinong mga convicted, di ba? Para ano? Para manakot. Kasi takot na takot ka. Alam mo ba, Norman Gusgusin? Naiisip mo ba kahit minsan? Sa tingin mo ba, sa oras ng pangangailangan, tutulungan ka talaga niyan? Ha? Baka nga mas duwag pa yan sa'yo eh. Mas duwag pa yan sa'yo.
Kapag totoong nalagay ka sa alanganin, mauuna pa yung tumakbo sa'yo. Alam mo, kung gusto mo talagang mag-security, yung tunay na security ang kukuhanin mo. Yung may ensayo, yung may dunong, hindi yung galing sa loob. Wala namang experience yan sa ganyan. Lalo na at sikat ka kuno na tao, di ba? Halatang low budget ka. At ginagamit mo lang yung mga tao na yan na nakakaawa. Most probably. And for sure, hindi mo rin babayaran yan. At props mo lang yan. Everybody knows it. Baka binayaran mo lang yan isang araw lang. Mapakita mo lang na marami kang kasama. Kasi Totoo po yun. Nakita ko yun sa live ni Kulaong na binigyan lang ng tigwa 1K. Parang ganun, 1K lang yata yung binigay ni Kulaong dun sa mga tao. nitong mga nakaraan, wala na sila, di ba? Oh! Di ba? Ginagamit mo lang yan sila. Nako, walang totoo sa'yo. 100% sure, wala naman totoo sa'yo eh. Ano ba totoo sa'yo? At saka PI lang yon, Norman Gusgusin. Preliminary investigation. Hindi ako pupunta dyan sa City Hall, maiinitan ako, di ba? Paikot-ikot ako. Meron naman ako mga abogado na mag-aasikaso, di ba? Busy akong tao, Norman Gusgusin, ha? Binibigyan lang kita ng oras kasi gagatasan kita. Ano ka ba? Di ba? Busy akong tao, di mo ako katulad na kailangan mag 24 hours live para kumita. Wala. Doon pa lang, 'di ba? Doon pa lang kitang-kita na natin ang kaibahan ni Kulaong kay MG. Hindi lang talaga matanggap ni Kulaong na nakahanap siya ng katapat na Nakahanap siya ng katapat na nakahanap siya ng katapat na matinding makakalaban niya. Ayan. Salamat po ulit, Ate Connie Liwi, sa iyong pakulay. Thank you po. Salamat po sa palagi ang pakulay. Ayan. Talagang talagang malaking dagok to kay Kulaong. Na pasubo na lang. Hindi na pwedeng bumalik eh. Hindi na pwedeng umatras. Kasi alam na siya durog na siya eh. Kapag siya umatras dito, kunwari, nagtaas na siya ng puting bandera. Tapos sinabi niya, surrender na ako, MG, ayoko na, tama na. Magmumukha siyang lalong clown. Ngayon, kapag pinagpatuloy niya naman, tad na naman ang kaso ang matatanggap niya. Tone-toneladang kaso. Napakaraming kaso. Araw-araw na magsasalita siya na hindi maganda kay MG, sa asawa ni MG, sa nanay ni MG, sa pamilya ng asawa ni MG, talagang napakarami niyang kasong matatanggap. So, anong pipiliin ng isang Kulaong? Mayabang, magdedire-diretso, magpapatuloy. Di bali na ikang makulong, di ba? Kaysa naman magbaba siya ng kanyang puting bandila kay MG. Kaya ka? Di ba? Ikaw lang yung ganyan ang buhay. Huwag mo kong damay sa miserable life mo. At tandaan mga kahombre ko, hindi hearing yan. Preliminary investigation pa lang yan. Sa hearing, doon po kinakailangan na ikaw ay umattend. Ewan ko, kahit ilang beses paliwanag ni MG yan, hindi tinatanggap ni Kulaong. Diba? Kuya Henry, one day bodyguard lang talaga dyan, 7 lang. Haha. Kanina nga, diba, pumunta sa Paranaque, sila lang ni Casper. Sa kasi aba. Kita mo, yung mga bodyguard hindi nakasama. Bakit? Pero mo kung araw-araw mo isasama yon. Kung 6 yun o 7, 7,000 isang araw. So, kukuha si Kulaong ng ganong kalaking pera, wala na nga pera. Hindi sa preliminary investigation. Ang hina naman ng utak mo, Norman Gusgusin. Diyos ko po! Ay, kalbong vlogger. Baka gago, sino ka ba? Anong i-research ko sa'yo? Ang na-research ko, isa kang Sri Lankan na kalbong vlogger na amoy sibuyas. Na walang ginawa kundi manira ng kapwa, santamakmak na nagkaso sa'yo, wala kang nagawa. Nakakulong ka pa. Inang-ina mo. A false accusation na naman yan! Sabi mo, nakulong ako.
At umasa ka lang dun sa stupid mong editor na Monica. Ang sabi niya kasi mga kahombre ko, pinakulong daw ako ni Mert, siya si makagwapo, at ni Sander Ford. Kasi mga kahombre ko, ako'y taong misteryoso. Ako ay napakalakas na tao. Presidente ako ng buong mundo, mga kahombre ko. Huwag niyong kakalimutan ha. Nasa isang ganito ko lang. Kaya kong tanggalin yung mga mugshot ko, yung criminal records ko, mga kahombre ko, di ba? Kasi isang ganito ko lang. Makikinig sa akin ang buong media. Kasi in fact, ayan yung sinabi ng Monica, di ba? Baliw ka ba? Kaso na naman yan, Norman Gusgusin. Nakulong na si MG noong 2023 ni Makagwapo at Sanderford dahil sa cyber libel at pamamahiya ng tao. Tapos burado na sa media, pati mugshot na wala. Di ba? Di ba? Trabaho niya yan. Oo, kaya makikita ng judge, trabaho niya yan. Nakulong na yan eh. Ang daming kaso dyan, puro sa pambabalahura sa social media. Tapos nung binalikan ko siya, feeling victim ang putang ina. Kinangina mo, makagago, wag kang feeling victim. Bastos ka, walang yaka. Galing pa naman sa'yo, di ba? Na bawal mong sabihan ng isang tao na siya'y convicted. Tama, galing sa'yo yan. Tas ang kapal na mukha mo ngayon na sabihin na ako'y nakulong dati. Tayo na. Nasaan ngayon ang patunay mo? Kasi kakasuhan ulit kita ngayon dahil dito sa sinabi mo. Ay, no, ang saya na naman ng aking mga abogado. Paldo na naman. Nako. Diba? Patay na naman. Si Kulaong. O, yung bibig ni Kulaong parang Pandora's box yan. Kada bukas delubyo nangyayari sa kanya. Totoo. Yun nga ang nangyayari. Mayan Gallego, good morning po. Pinaglalaroan na lang ni Boss MG si Kulaong ginawang Barbie doll, Jester Black. Tama. Dapat dyan kay Kulaong mag-BB gandang hari na lang yan. Palit identity, bagong buhay. Diba? Yan yung napapala ni Kulaong kakabunganga. Sabi ko na nga diba? Less talk, less mistake sana siya. Kaya lang, hindi nakikinig yan eh. Kahit sa abogado niya, hindi nakikinig yan. Kung sa bagay, sa nanay nga niya, hindi nakikinig, minumura pa. But it's okay. Kasi ikaw naman ang gumagastos sa aking mga ipinafile. Di ba, Norman Gusgusin? At ito ang sabi mo, Norman Gusgusin, ha? Nagyabang ka pa ng underground, tagukan kita dyan eh. Ngayon ka magtapang-tapangan. Ngayon ka magtapang-tapangan. Bibiling ko tapang mo. Di nga. Dali. Nanggigigil na ako sa'yo. Gusto ko nang lamutakin yung mukha mo eh. Oo. Pero tinatawanan lang kita at nagkasuhan na tayo. Grabe naman yung galit mo na yan sa akin, Norman Gusgusin. Kung ano-ano na iniimbento mo, kung ano-ano na pinagsasasabi mo, at ngayon ay dadagukan mo ko. Nakakaawa naman ako, Norman. Wag naman. At totoo yung sinasabi ko, Norman Gusgusin. Kasi tanga kang mag-research. Wala kang idea kung gaano ako kalalim, ha? Pero ikaw, alam ko na kung gaano ka kalalim. Inulit ko lang, Norman Gusgusin, kasi baka natataranta ka eh. Hindi mo... Mas magandang word doon, hindi mo alam, Kulaong, kung gaano ko kalalim. Pero alam ko na, Kulaong, kung gaano ka kababaw. Yun yung para mas bagay doon eh, no? Kay Boss MG. Naiintindihan yung sinasabi ko. Or baka talagang wala ka lang talagang idea, di ba? Magtanong-tanong ka kasi. At i-confirm mo. Huwag yung puro ka lang salita. Ganyan, sasabi mo, nakulong ako, di ba? Dagdag kaso talaga, no? Hulog na hulog talaga. Ginisa talaga sa sariling mantika. Marilu Galimba. O ate ko ni Lewis, naku si Mangusin atapang atao, aputol apaa hindi atakbo. Aputol kamay, hindi atakbo. Meron pang isa at putol, aetits, hindi atakbo. Pero pagdating sa NBI, takot, abilis atakbo. Ito si fake news. Sabi niya, if ever mawaran si Kulaong after niya mag-bail, may nakaredy ng mga pulis agad sa labas para iserve yung new warrant. Yun ang maganda.
para mayat maya nakakulong, magtatagal sa kulungan, di ba? Napakalakas ko naman, no? Para ipabura sa buong media, ipabura yung mga mugshot ko, di ba? Di ba? Mugshots mo nga, hindi nabubura sa internet eh. Eh, mugshots ko pa kaya, if ever na meron? Eh, masikat ako sa'yo. Utak! Yung insult na binibigay ko sa'yo, mas masahol yung insult na ibinigay mo sa akin kinang ina mo. Di ba? Na pati anak ko, idinamay mo, ipinaus mo dyan, ipinapost mo. Di ba? Ikaw ang leader ng FG group eh. Ha? Kailan ko naman pinost ang anak mo? Pwede ba, Norman Gusgusin, magpakita ka naman ng patunay? Ilabas mo nga yung patunay na ipinost kong anak mo. Sige nga! At nasaan din ang patunay na pinapost ko yung anak mo? Pwede ba ilabas mo rin yun? Please! Gusto kong makita kung totoo nga ba yan, Norman Gusgusin. Huwag kayong gamol. Kung pagkain lang ang kailangan ko, uuwi lang ako ng Ramon. Ha? Pupwersahin ko lahat ng mga taong nakatira sa lupa ko. Pengin 100,000, pengin 10,000, pengin 20,000, pengin 30,000. Pagka hindi, lumayas kayo dyan. Pwede kong gawin yon. Bobon to. Ang bobo mong nilalang, inang ina mo. Grabe yan, mga kahombre ko. Nakakatakot pala si Norman Gusgusin. To the point na pupwersahin niya lahat ng mga taong nakatira sa lupa niya. Pupwersahin! At sisingilin niya daw ng malaking halagang pera. Grabe, mga kahombre ko. Akala ko ba humanitarian ng trip mo? Ganito ang tingin mo sa mga taong mabababa. Kita nyo, mga kahombre ko? Pupwersahin ko lahat ng mga taong nakatira sa lupa ko. Pengin 100,000, pengin 10,000, pengin 20,000, pengin 30,000. Pagka hindi, lumayas kayo dyan. Nakakatakot ho si Norman Gusgusin, mga kahombre ko, kasi kakaibang utak nito. Pang-criminal minded to. Pwede ba ito? Nananawagan ako sa LRA at kung ano-ano man na nasangay ng gobyerno, ano, DENR, kung ano man, no? Okay lang ba itong ganitong aksyon? Una, Armalite. Gabi-gabi, pinangungulan mo ng Armalite, ha? Gabi-gabi, pinangungulan mo ng Armalite, ha? Pangalawa, itong ganitong aksyon para magpalayas ka ng tao. Kung pagkain lang, At dito na rin po papasok itong usapin ng land grabbing issue ni Culaong. Kasi nga po ay questionable na nagkaroon po ito ng mga kalupaan, ng maraming lupa, gayong ito pong kanyang magulang ay nakikisaka lamang ng lupa na pagtataniman. At ito po yung katakataka dito, magpapakita siya ng mga lupa, magtuturo, katulad ng kanyang nakasanayan, magtuturo pero hindi man lang nagpapakita ng kanyang titulo. Ang National Highway and this is all my property. Yes, yung kahabaan na yan, madamo lang. Pero walang nakatayong bahay dyan. So, pantayan lupa niyan, ayan ang National Highway. Pantayan lupa nito, so masyado lang madamo. Pero pakikita ko sa inyo kung paano yan. Hindi, patawag mo yan, Inong, ha. Huwag niyang pinapadlak-padlak yan. Wala siyang pag-aari niya, pag-aari ko yan. So, ito lang. Pakikita ko lang. Wala namang ganong i-develop kasi ayan. Ayan yung nakapula. Yan yung ninong ko, si Mayor. So, ito yung kalakihan ng lupa. Ayan yung kalsada. Ayan yung may sasakyan. Ito ang National Highway and this is all my property. Palanagutan niya for the 7 unavailable. Pito po, no? Pito, hindi lang po isa. At habang detained siya diyan sa NBI, ay patuloy din po yung pag-case build-up laban sa kanya ng Criminal Investigation and Detection Group at ng NBI mismo. According to my sources, yung kaso na land grabbing, no, na nangyari diyan sa may Isabela, ay hahalongkatin na rin, no? Hahalongkatin na rin ng ating mga otoridad, no? Pati na rin sa Ilocos, no? Ay kung saan mga lugar na may mga nabibiktima siya ay pinupuntahan po ng CIDG at ng NBI.
So, malabo po, no? So, kung ng Register of Deeds, yan, Ariel Vallejo, Register of Deeds po ito. Yan. Na kung saan po ito sa Santiago po siya na-sign na pinaparequest po namin dito na certified true copy doon sa nasabing itong title na to. Yan. Ang kabuuan po ng sukat nito ay napakalaki. Isa rin po ito sa naging issue na sinasabi ni Francis P. Marcos na mayroon siyang malaking lupain sa Santiago Isabela na nagbinta siya na nandun makikita natin sa YouTube na sinasabi niya na kami po ang tunay na po talaga na nag-admin niyan, administrator. So very clear, ito po ay mayroon pong mga affidavit ng publication. At the same time, mayroon po itong mga memorandum na kami po ni Atty. Chavez at sa extrajudicial po ng pamilya. Okay? Or Antonio Villamor Sr. Apo. So ngayon, ang aming pakaiho dito for clarification. Kasi ito, Mr. Register of this, no? Mr. Vallejo, kung ikaw mo nakapaggawa ng title na hindi derivatives dito at hindi po siya nagkaroon ng transaction doon sa mga tagapagmana ni Antonio Villamor Sr., nakikiusap po ako sa iyo, surrender niyo po yan. Dahil any transaction na hindi po nagmula sa angkan ng Villamor ay fictitious po yan. Hindi ka pala kapirmado. Ako. Nako, ayan na nga ba. Sana etong si Tatang, baka siya si Antonio Villamor Sr., sana po buhay pa siya. At kung kaya pa po niya, di ba, sana makapagpa-interview siya kay Boss MG. At kasi si Boss MG meron ng connection to sa katulad ni Sir Lacanilaw o kaya Kuya Nino Barsaga, pwede silang magkaroon ng meet up para matulungan itong pamilya Villamor na sinasabing inagawa ng lupa nitong si Culaong. At kasabwat pa daw po yung taga-registry of deeds. Ibig sabihin, may corruption na rin ba dito? Kasabwat ni Culaong ang tauhan ng gobyerno para makamkampo ang lupa na ito. Yan po ang dating niyan dyan sa sinasabi nitong nakapula. Kasi nga po, paano napunta kay Culaong yan? Kung totoo na napunta kay Culaong itong mga lupa na ito, naku, paano po napunta sa kanya yan at napatituluhan niya nang hindi po dumadaan sa tamang proseso at hindi alam na may-ari. So naku, meron po ditong involvement ang taong gobyerno. Naku, dyan pa naman galit na galit ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga po nabanggit ko na malayong malayo itong si Culaong sa mga Marcos dahil hindi nga po siya tunay na Marcos. Wala pong Marcos na nang-aagaw ng lupa. Bagkus, ang ating pong Pangulong Bongbong Marcos, talagang pinapamigay po niya ang mga lupa na nakatiwangwang, mga lupa ng gobyerno na hindi pinapakinabangan, pinapamigay po sa ating mga kababayan. Kung maalala ninyo, meron po siyang binigyan o pinamahagi ng mga lupa dyan po sa Zambales, I think pati sa Pampanga para po sa mga kababayan nating Aita. First time na nakatanggap po sila ng lupa na yan. Matagal pong hinanap ang titulo ng lupa na yan at naibigay po dahil nga po sa pagiging porsigido ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mabigyan ng disenteng tirahan ng mga Aita at the same time ay sarili nila yung lupa. Ngayon, dito po sa issue na ito, baka pwede po natin itong matulungan. Kasi naisip ko lang baka pwedeng ma-interview ni MG itong pamilya na ito, kung sino man ang pwedeng ma-contact dito. Sana po maipakalat ninyo itong ating video para po maihatid po natin sa kanila yung hustisya na kanilang hinahanap at para po hindi po sila patuloy na maloko ng mga taong nangangamkam ng lupa. Diba? Magandang pagkakataon ito. Sana po ay etong si tatay ang kanyang mga kapamilya, kung mahina na siya, ay makipagtulungan. Kontakin nyo si MG, ang kanyang Facebook page, Makagago, WhatsApp man, o yung Mark Jason, Warnakulahewa. Sana mahanap nila at kanilang i-chat. Kasi po, naku, malaki po maitutulong dito ni MG. O kaya si Cap Nino Barsaga.
O sino kaya ang pwedeng i-chat nito, no? Kasi maganda itong issue na ito ay ma-address dahil nga po itong si Culaong katulad niyan, sabi niya nang Armalite siya. Kapag merong parang nagmamatigas daw doon sa kanyang lupa, yung pala hindi naman pala kanya. So, yung po full video nito ay ilalagay ko po dito sa dulo para po mapanood po ninyo. At yun nga po, paging po sa pamilya ni Antonio Villamor Sr., kontakin niyo po si Makagago or si Kapninyo Barsaga, tutulungan po kayo nun. My attorney Chavez, my partner, Antonio. Antonio Chavez. Actually kami po yung property administrator po ng Antonio Villamor. So, senior, na yung sukat po ng kabuuan ng lupa niyan ay umaabot po siya ng 37,000 hectares. Hindi. 39. No, yung Philippine Tangao. 4,000 yun. Yun ang 4,000 na year. Yung isang title po dito, ito po yung sulat ng Register of Deeds. Ayan, ni Ariel Vallejo. Register of Deeds po ito. Ayan. Na kung saan po ito sa Santiago po siya na-sign, na pinapa-request po namin dito ng certified true copy doon sa nasabing itong title na to. Ayan. Ang kabuuhan po ng sukat nito ay napakalaki. Isa rin po ito sa naging issue na sinasabi ni Francis Leo Marcos na mayroon siyang malaking lupain sa Santiago, Isabela na nagbinta siya na nandun makikita natin sa YouTube na sinasabi niya na kami ho ang tunay na ho talaga na nag-admin yan, administrator. So very clear, ito po ay mayroon na pong mga affidavit ng publication. At the same time, mayroon po itong mga memorandum na kami po ni Attorney Chavez at saka extrajudicial po ng pamilya. Antonio Villamor Sr. Apo. So ngayon, ang aming pakay po dito for clarification, kasi ito, Mr. Register of Deeds, no? Mr. Vallejo, kung ikaw ho nakapaggawa ng title na hindi derivatives dito at hindi po siya nagkaroon ng transaction doon sa mga tagapagmana ni Antonio Villamor Sr., nakikiusap po ako sa iyo, isurrender niyo po yan. Dahil any transaction na hindi po nagbula sa angkan ng Villamor ay fictitious po yan. Hindi kami nakapagmagawa. Apo. So yun po yung aming panawagan ngayon ng lahat ng Register of Deeds magmula sa Quirino, Santiago at sa Quirino, hanggang Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya. Apo. So, 3 municipalities po yan na nasa sakupan. Province, sorry. 3 province po yan. Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya. Apo. So, gusto po namin malaman at gusto po sana namin makausap si Francis Leo with regards doon sa issue na pinalabas na malaki ang lupain niya, nagdudunit siya sa mga mayor, simbahan, school. Opo. Okay. So, yun yung pinalalabas niyang binenta niya na i-donate na 40 million. No, hindi natin masabi. Basta ang issue Yun po yung dinideclare niya sa YouTube Yun 40 million. nasa YouTube lang po. So, kaya po kami nandito. Gusto po namin maklaro sa kanya na kung sino ang nasa likod sa kanya at ito ho ang meron itong investigation sa TFTM sa Task Force ni Tulong Malines na hanggang ngayon ang administrator ng LRA kahit kailan ay hindi po kumikilos dyan. Okay. Usually po, ang Task Force ni Tulong Malines ay ID ng LRA at the same time po, yung DNR po na nakapag-approve ng survey ito na hindi po Dumaan sa inyo. Yes. Sige po, so marami pa talagang katiwalian na nangyayari pala sa